Prinsipyo sa buhay, number 30. Ang masigasig na paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon ay nagbubunsod sa atin na mamuhay ng may kabuluhan at kasipagan. Magandang araw po sa bawat isa. Sa buong kasulatan, may tatlong paalala tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Una, tayo ay dapat magbantay. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na tayo ay dapat magbantay sa kanyang pagdating sapagkat hindi natin alam ang araw o oras ng kanyang pagbabalik. Matthew 24:42, Matthew 25:13. Sa Luke 21:36, ibinigay ni Jesus ang tiyak na tagubiling ito. Manatili kayong laging handa at manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na makaligtas sa lahat ng mga bagay na mangyayari at upang kayo ay makatayong matatag sa harap ng anak ng tao. Hindi lamang pananalangin ang ating gagawin habang nagbabantay. Dapat tayong manatiling matatag sa pananampalataya, may tapang at lakas. 1 Corinthians 16:13. Dapat tayong magbantay na may kahinahunan na nakasuot ang pananampalataya, pag-ibig at kaligtasan bilang sandata. 1 Thessalonians 5:8. Habang tayo nagbabantay, dapat tayo ay maging maingat lalo na sa laban sa mga bulaang propeta. Dapat natin subukin at tanggihan ang lahat ng hindi kumikilala na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. 2 Peter 2:1, 1 John 4:1 and 2. Nagsalita si Jesus kay Juan sa isang pangitain at ibinigay ang dakilang pangakong ito sa mga nananatiling mapagbantay. Narito, ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising. Revelation 16:15. Pangalawa, tayo ay dapat magtrabaho. Bakit tayo iniwan ni Jesus dito sa lupa pagkatapos niya tayong iligtas? Bakit hindi niya agad tayo dinala sa kanyang presensya pagkatapos nating ipanganak na muli? Dahil may gawain pa tayong dapat gawin. Una, tinatawag tayo ng Diyos na ibahagi ang kaligtasan sa mga wala pang tamang relasyon sa Kanya. Tayo ay dapat maging mga saksi ng Panginoon. Ipinapayag ang pag-ibig ng Diyos at ang nagbabayad salang kamatayan ni Jesucristo. Dapat tayo magpatotoo sa mga ginawa niya sa ating buhay, sa pamamagitan ng mga salita at ng ating pamumuhay. Hanggat may isang kaluluwa sa mundo na hindi pa nakaririnig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, may gawain pa tayong dapat gawin. Ikalawa, tayo ay dapat lumago sa spiritual na nagkakaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Wala sa atin ang ganap na naabot ang ating buong espiritual na potensyal. Lahat tayo ay may puwang para pagbutihin. Sa mga bahaging nakikita nating hindi pa tayo tulad ni Kristo, kailangan natin makipagtulungan sa Espiritu upang tayo mahubog ayon sa kanyang wangis. Kailangan baguhin ang ating pag-iisip, Romans 12:1. Kailangan pagilingin ang ating mga sugat at damdamin. Kailangan lumagot tayo sa espiritual na pagkakilala at sa karunungan ng Diyos. Pangatlo, tayo ay dapat maghintay. Hindi madali ang maghintay. Ang kawalan ng tiyaga ay madalas humahantong sa pagkabigo. Ang paghihintay ay maaari ring magdulot ng takot. Kapag mas tumatagal ang isang bagay na inaasahan ngunit hindi pa nangyayari, mas lumalaki ang ating pag-aalala sa kung ano ang mangyayari, na maaaring mauwi sa pag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari. At ang takot ay isang hakbang na lamang mula roon. Ipinahayag ng mga anghel ang kapayapaan sa lupa sa unang pagdating ni Jesus, Luke 2:14. Mahigit 400 beses sa kasulatan sinabi ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot kundi mamuhay sa kapayapaan. Tinukoy ni Propeta Isaiah na si Jesus bilang isang prinsipe ng kapayapaan. Isaiah 9:6. Sa buong ministeryo ni Jesus, siya ay nagsalita ng kapayapaan. Sa babaeng may sakit sa pagdurugo, sinabi niya, humayo ka na may kapayapaan, Mark 5:34. At sa kanyang mga alagad, sinabi niya, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, John 14:27. Tinatawag tayo ng Panginoon sa kapayapaan habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Maliban kay Jesus, walang tunay na kapayapaan, hindi sa puso ng tao at hindi rin sa pagitan ng mga tao o mga bansa. Ngunit kasama si Jesus, maaari nating maranasan ang kapayapaang higit sa kayang maunawaan ng isipan at tanahan sa ating kalooban. Philippians 4:7. Dapat nating harapin at maranasan ang kapayapaang ito habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Kapag dumating ang Panginoon, matatagpuan ka ba niya na nagmamahal sa Kanya at tumatawag sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon? Kapag dumating ang Panginoon, matatagpuan ka ba niya na ginagawa ang Kanyang mga inuutos? Kapag dumating ang Panginoon, matatagpuan ka ba niya na sabik na makita siya? Kapag dumating ang Panginoon, matatagpuan ka ba niya na handa sa kanyang pagpapakita?
Kapag tumawag ang Panginoon mula sa langit ay malakas na sigaw, agad ka bang babangon upang sumama sa Kanya? Kapag siya'y nagpakita sa mga ulap, magagalak ba ang iyong puso ng may lubos na kagalakan? Nasa iyong mga kamay ang pagkakataong masagot ng positibo ang mga tanong na ito. Paano ka tutugon sa mga hamon ng Panginoon sa iyong buhay? Ang katotohanan ay ito, siya ay muling darating.